Kusing, walang galang po. Opo. Bakit po hinuhuli nyo lang yung mga umaandar? Ay, hindi Yung po. mga hindi umaandar, na mga sirang sasakyan, Nasaan? hindi nyo hinuhuli. Nasaan Baka po? bakit ang tako lang kayo? Paano Marami naging- po dyan, oh. Sir, kaya nga po kami nandito. Anong kalsada po yun? Yan lang po sa Monte. Anong kalsada po? Montevideo po. Kinukuha po namin. Sir, Bakit saka... nyo po igutan? Taon na po yan. Nandyan, nasira ng sakyan. Sir, paki-double check niyo po. Ang Montepiedad, meron pong one-side parking. You have to double Pero check. sira po ng mga sakyan, mga sira ng sakyan yan. Sir, ang problema po natin, ang isang sasakyan na nakaparada po sa isang one-side parking, hindi po natin pwede Pero hindi po basta-basta ito. natin naari yung kalsada, sir. Sir, may ordinansa po kasi ng mga one-side parking. If it's approved. Bakit po hindi natin tingnan ngayon? Na-check, sir, ang Montepiedad, meron nga po. Sira. Sir, kinukuha po namin. Pwede niyo po tingnan yung mga tow truck namin. May sampa na po. Kasi pag nanguhuli kayo, sinasabi nyo lang yung mabuhay lane. Hindi po, lahat po. Bakit pwede kayo umikot sa riot kung sinasabi nyo? Sir, papunta mo nga kami ngayon eh. Napakarami po. Papunta po kami ngayon. Kahapon nanggaling namin ng C. Benitez. Hindi ko lang tumanda eh. Kahapon na, sir, kahapon po ba na monitor nyo na galing kami si Benitez? Alam niyo po ba? Alam niyo po galing kami Benitez kahapon? Tignan nyo, ikutan yung bata eh. Hindi, sir. Batay Street is hindi po mabuhay lane. Kailangan po ng complaint po yan. Ibig sabihin po, Sir, bawat complaint area para hindi po kayo magkamali ng pagkakaintindi. Mabuhay lanes. sir, marami ng complaint dyan sa barangay. Sir, wait lang po. Karating na, nawala Sir, na nga po, barangay namin. Sir, wait lang po. Ang mga mabuhay lane, alternate route, major thoroughfares, hindi po kailangan ng basis of operation, hindi po kailangan ng complaint. Ngayon, pag ang mga kalsada is within barangay road, secondary, tertiary road, kailangan may basis of complaint po. Nag-complaint po kayo sa barangay, apparently, ang barangay hindi naman po nagpapadala ng complaint sa Sir, MMDA. po, no? Yung mga ibang nagre-reker, Opo. nag-i-U-turn lang po dyan. Opo. Tukuha na lang sakyan. Wala namang papel pinapakita, di ba? Kar natin. Anong papel po ang hindi Ganito po, pinapakita? yung mga sasakyan po na galing po yung magre-reker. Opo. Minsan hapon alas 5 na. May kasama lang yung hindi eh. Sigurado po kayo, sir? Sir, paano po sasabihin niyo wala pinapakitang papel? Minsan sir, picturean ko ha. Sige, sir. Kasi malaki naman respeto ko sa hindi eh. Nuyuto po sila dyan, galing ng GMA. Opo. Kumuha ng motor, 4 na motor. Okay. Tapos po, iikot ka, pamalit na, makikita man na sa namin dyan, hahatakin. Wala man lang papel papakita o kahit Sir, basta lang po hahatak. Sir, are you aware na pag ang isang sasakyan ay na-tow, pag attended po yan, may tinatawag tayong UOVR, which is a violation ticket. Binibigay po yan pag attended. Now, if your vehicle is unattended, may tinatawag tayong iniiwan na towing impounding form. Na iniiwan po yan sa location na kung saan na-tow po ang sasakyan. Hindi niyo po pwedeng sabihin na wala pong papel. One, why? Kung may kasamang MMDA enforcer po yan at operation po yan, legitimate operation po yan. Now, paano po nyo masasabing hindi po legal? Maaaring hindi legal pag wala pong kasamang enforcer. Dahil ang isang illegally parked vehicle, bago ma-tow, kailangan ma-issuean po yan ng violation ticket. Pinapalam ko sa inyo, pinapalam ko sa inyo. Sir, paano wala? Kasasabi nyo lang po may MMDA enforcer. Hindi po lahat ng panahon na nakikita nyo yung ginagawa ng mga kasama natin. Opo. Hindi eh. Kukuha po ng sakyan. Eh, kung titingnan namin yung alalay, naka-sure pan, nakasando, eh, hindi po ba yan? Sir, baka naman towing crew po yun. Pagtagalungan natin, pero sinasabi na, hindi kami. Accredited ang MMDA. Sir, ganito po. Ganito po. Anong gagawin natin dyan? Picturean nyo. Hingian nyo ng mission order. Pag hindi kayo pinakitaan ng mission order at ID po ng MMDA enforcer, maaaring yung report po kaagad yan. Yan problema po sir, eh. Pag lalabasan mo, wala na yung sakyan. Inuna. Sir, nasaan po yung impound? Paano nyo po nalaman na sa Tumana? Kasi po, may magwagya po kami. Pagdating nyo po sa Tumana, meron po kayo. Paano nyo po na-claim? Ayaw po kayong papasukin sa Tumana. Nasubukan nyo na po ba, sir? Yes sir, pumapasok po Tumana. Papasukin ka ng Sir, kotse? ang tanong nga po, paano nyo na-claim yung kotse? Ganito po. Bago kayo pumunta ng Tumana, nagtanong po ako sa magwagya ko. Sabi sir, dinala sa Tumana. Okay, Pagdating sa Tumana, wala pa doon. okay. So how come na malalaman mo ang kotse mo nandun dala sa loob, hindi ka ba papasukin na wala nga yung papel? Sir, question. Nung kinlaim nyo yung kotse nyo, or yung sasakyan, or yung motor nyo, paano nyo na-claim po? Gabi na. Gabi na po. Paano nyo nga po na-claim? Anong pinakitang papel? Siguro, paikutin, wala. Wala po? Resibo? Wala? Wala pinakita. Walang resibo? Nakiusap lang ako doon sa gwardiya kasi po yung Paano po kayo nagbayad? gwardiya po doon sa gwardiya po doon sa Tumana. Ito lang po may agency kayo sa Luzon. Paano po kayo nagbayad? Kami na ba? Pumunta po ako mismo sa counter. Okay, nung nagbayad kayo sa counter, ito po sir. Hinintay ko po yung ano. Sir, Sabi i-clarify. na dumating eh. Opo sir, tama po yan. Kasi bakit? Ang operation po ng towing, hanggat di natatapos yung operation, hindi po pumupuntang Tumana, Marikina. Tulad po ngayon, isang tow truck ko po dyan, flatbed. Ang sakay po, o tulad po nito, kukunin po to dahil suspendido ang lisensya po nito. Tingnan nyo sir, may kargang 2 motor. Maaari pong punuin pa po yan. Ibig sabihin po,
Yung nagtotoo. Sir, Sana question. naman sa naka-ID, naka-uniform. Sir, meron po. Ayan po, towing crew. Ang iba po, wala po. Aniwala po sa akin, kami po ang Sir. hindi ikaw eh. Ito nga ang tanong ko. Naka-sure pan. Sir. Sure pan. Ang tanong ko nga muna para maklarify po natin. Pagdating nyo nung nagbayad kayo, anong binigay sa inyong papel nung nagbayad Sabi kayo? ko po sir, bigyan nyo kami ng... May talagang resibo kung po. Paano po ba talaga ang proper na pagtuwing ng sasakyan? Ano po ba talaga? Sir, very simple. Ang sasakyan na unattended, meaning walang driver po. Within 5 minutes, pag hindi dumating ang driver, itotow po Kasi yan. yung mga kasama nyo sir, tagal lang dito, nang makita ang sasakyan dyan, ano man, Itotow. basta na lang hanap. Sir, tama po yan. Tingnan nyo po doon, nakalagay no parking on both sides. Aurora Boulevard and Domingo is a Mabuhay Lane. Dapat- Aurora dapat, is a... sir, meron ka pinapakitang papel, Anong papel po ipapakita sa inyo, sir? job order o saan ang mission order nyo, kung saan location. Sir, ang mission Hindi basta order po... lang kuha ng Ay, kuha? sir, hindi po. Ang towing operation po natin, hindi naman po dadating ang enforcer, sasabihin po sa driver, Sir driver, ito po mission order ko, ito ko po kayo. Hindi po ganun, sir. Automatically, sir, if you are illegally parked, we are authorized to issue you a violation ticket. Ngayon, ang question ko nga, para malaman natin ang katotohanan, nung nagbayad kayo, may resibo o wala? Binigyan kami ng papel doon na sa atin. Tama po. Kasi po, kwarto na. tama po. Sir, ganito po yan. Ang sasakyan na illegally parked na natow, ang iniiwan lang po, impounding notice. Maaaring nawala, maaaring kinuha ng ibang tao yung impounding notice nyo. Pero the bottom line, nung nagbayad po kayo, may binigay po bang papel? Yung Xerox copy nung ano, yung... Nung impounding? Tama po, sir. Nung nagbayad kayo, binigyan kayo ng resibo o hindi? Nakakuha naman namin ng kotse. May, hindi. Nakuha naman po namin. Nung nagbayad po kayo, binigyan kayo ng OR o hindi? Wala nga po eh. Kaya Official receipt, sir. Kaya nga po kami naghanap ko na saan. Dapat Hindi, namin iba. Kahit Sir, wait lang po. Naguguluhan po kayo. Iba po yung impounding notice sa official receipt na tinatanong ko. Wala nga po eh. Nung nagbayad kayo, cash lang, wala pong resibo? Binigyan kami ng papel. Yes, sir. Sabay kami ng ano. Tapos after magbayad, may resibo. Yung binayaran namin, ito, siguro 4-5 yata, 5-5. And then, meron pang license. Tama po. Another. Tama po. Dalawa na yung violation. Yes, because the violation of illegally parked unattended constitute two violation. One, the vehicle. Two, the owner or the driver of the vehicle. Responsibilidad po ng driver Pero po bakit yan. sir, pag nandiyan ang driver, kailangan namin makipagtalo sa inyo. Eh sir, sino po ba Yung mga tao mo eh. Sir, sino po ba nakikipagtalo? Ito, kailan ba yung last December? Sir, Nakipagtalo. Sir, Andun na, bottom, sir, yung driver sa- sir, bottom line. Pa rin eh. Yes, kasi po within 5 minutes pag hindi po lumabas ang driver, that's considered towable. Sir, Pangalawa, sir, wait lang po. Nandyan po yung driver. Agad-agad hatakin. Kahit anong pakiusap, Opo. hindi mapakiusapan. Yes, sir. Ano na bang MMDA? Sir, ang tanong ko naman po sa inyo, may signage, no parking? Kailangan pa ba po ng pakiusap lagi? Lahat naman tayo nagkakaroon ba? No, sir. The bottom line, meron pong signage. Sir, yung tao nasa loob. Sir, pag may tao po sa loob, i-issue ng ticket. Ang question, tanungin niyo sa driver nyo, dumating ba siya agad? Sir, pumabait naman kami na illegal parking. Tanggap naman namin yun. Pero sir, yung hatakin mo na may kasama, Yes, sir. Tulad po nito, hatakin ko to. nating na po yun, sir eh. Sir, Ayaw yung palabas sa kotse dahil hatakin. Sir. on which basis are you pertaining to kidnapping? On legal grounds, how will you identify kidnapping? Kidnapping is forcibly taking a person Hindi nga pinalalabas, eh. beyond his legal rights. Sir, yung and hindi na palabas constituted sa sakyan rights. mo, hahatakin nga. Sir, hindi po. Baka driver niyo po ang ayaw lumabas. Sir, ito po. Nakiusap na nga po, sir eh. Kasi sir, marami kami dyan. Lagi nga po may illegal park dyan sa building nyo. So, wala na pa kaming parking sa lakin. Kasi nga po, laging may illegally parking sa building nyo. O, yun nga po eh. Hindi naman po pwede. Pero ang sa akin lang po, sir, kung may tao sa loob, na siguro, kita na lang to. Titikitan lang natin. Sir, Huwag nang hatakin. under Nandiyan yung tao sa under loob. Metro Manila Council and Towing Guidelines, ang Lahat naman sasakyan, kayo nasusunod eh. SS. Wala na karapatan yung tao tayo magsalita pa sa inyo. Sir, may karapatan kayo pero responsibilidad nyo rin bilang mamamayan at merong lisensyado na driver, alamin kung saan po ang tamang parkingan at hindi. Sir, remember, a license is a mere privilege. Pribilehiyo na binibigay po ng isang bansa. Ngayon, ang pribilehiyo, meron pong sinusunod na mga patakaran. Tulad po nito, example na lang, ang driver na ito, nagmamaneho ng sasakyan, bakit ito to? Suspendido ang lisensya. Ibig sabihin, bawal siya magmaneho. Sir, pag kayo po ay may lisensya, dapat alam nyo kung saan ang tama at mali. Dahil bakit? Dumaan kayo ng training, dumaan kayo ng seminar, nag-exam po kayo. Pangatlo, sir, last na po, yan building na yan, kung sa inyo man po yan, laging may naka-illegally park. Bakit?
hindi ko po alam. May garahe naman doon sa kanto. Kasi may mga establishment na may Palawan, may LBC, hindi po naiwasan po yan. Sir, Na may customer. this is Aurora Boulevard. Pero, sir, Agree po tayo na Mawak siya ng kalsada, hindi naman siguro Sir, no, sa buhay na may buhay. kahit na malawak po ang kalsada, the road is used for mobility. Kanina, ang nilalapit ko sa'yo, yung mga sirang sasakyan, bakit di nyo itinuturo? Sir, sino ba nagsabing hindi kinukuha? Sir, Kinukuha ikutin po niyo po. namin. Paparkingan, tapos magpapabayad. Ayun ang bawal, sir. Yung bayan. Yan ang tanong ko rin po. Maaari po natin tanungin yan kung sino man po ang nagpapaparking doon. Kasi kami, definitely, di po kami nagpapapay parking. Opo. Sa halip na magamit, ginawang parking, tapos magtitikit, kanino napupuntang bayan? Maganda yan, sir. Maganda po yan. Ireklamo natin. Kasi dapat hindi po nagkakaroon ng pay parking na illegal. Ha, sir? Sige po. Yes, sir. Forward. Thank you, sir. Thank you po. Lagay nyo doon. Sampay nyo doon. Sampay nyo doon. Ito. Yung kapitbahay nyo po. Aling ko na lang po. Pa! Aling po! Yung mga itlog, alisin nyo na. Pa! Tanggalin nyo to. Oh, Papasok ko na lang, sir. natanggalin na po namin. Ma'am, huwag nyo na po kukunin, ha? Kukunin na namin lahat. Ang ipasok nyo lang yung mga itlog nyo po. Oh. Ano ba yan? Nakatali pa ba? Ate, excuse lang po. Baka masugatan ka po. Kung natatanggalin po, Ate, unahin nyo na lang po kaya yung paninda. At saka yung ice box, kung may laman man yan. Hindi po pwede may harang kaliwat kanan, ha? Sa susunod, pag dyan, tatanggalin ko talaga yan. Sige, tara. Yung original, bumbero. Bumbero. Eh, bakit nakaharang? Eh, di dapat nakabukas yan. Tubig. House na bumbero. Ay, kaya nga, dapat bukas to. Tanggalin natin yung mga harang. Paano makakuha ng tubig ang bumbero kung nakaharang yan? nilagyan talaga kasi Ha? may screen. Nilagyan talaga. Kaya nga, eh paano mo makakuha ng tubig ang bumbero kung ganon? Di ba? Baka inaano. Yung mga nakaharang, tanggalin nyo. Yung harang lang. Kasi pag emergency, paano kukuha? Tapos, malaman mo talaga yan. Oo, tanggalin mo. Tapos ito. Hi sir, morning. Morning po. Huwag po tayo sa sidewalk. May hookers pa dito. Kahit na may hawker's permit, sidewalk pa rin po yan. Sisa lang. Opo. Wag po sa bangketa, ha? Opo, magandang umaga po. Kami po, sir, residente po rito. Naglagay po kami ng tindahan na maliit po kasi gusto po namin mabuhay. Sa ngayon po, marami pong pinapag-aral. Ako, pamangkin. At ako po nagtayo ng maliit na tindahan. Pwede Opo. po ba yun? Maliit lang. Hanggat hindi nyo po nahaharangan ng Ay, hindi po bangketa. naman. Hindi po. Hindi po lumampas ng Opo. gutter. Basta hindi po gutter, ha? Bangketa po. So tulad po nito, kaya po namin. Kaya po, sir. Ito po. Ito.
Kaya, Basta nasa loob po, walang problema po sa loob. okay, sir. Opo. Maraming salamat Kaya hindi po namin ginagalaw to kasi nasa loob. Ito lang po. Kasi hindi naman po kagaya na nasa EDSA, gano'n. Opo. Pabalikin nga yung cockpit dito, yung cockpit. Pakiyan nyo nga ba't may food truck dyan? Ano mo? Hanapan mo ng papeles yan. Ikaw may-ari? Anong ginagawa mo sa loob? Ikaw may-ari, ikaw driver. Yung totoo. Yung totoo. Taga saan ka? Dinadrive pa eh. Ikaw driver eh. Sino may-ari niyan? Wala dito sir. Ha? Katiwala lang yun. Sino ba may-ari? Taga Pidea? Sino mo na iba dito? David, may kwento ka para ikaw si David. 1-2 lang ah. Sino driver nito, kuya? Ako sir. Peran po ng lisensya. Tapos ORCR po. Nabigyan ba siya ng permit ka mo dito? Kuya, nakakuha ba kayo ng permit Wala sir. para magbenta? Dapat may permit kayo kung papayagan man kayo. Ito sir. Bago bili lang kasi ito sir. Expired na yung ano mo, OR. Sir? Expired. March pa yung ano yun. Ba't ganon? March 4, 2025. Pero, valid until July 2025 and due for renewal ng July 1, 2025. Parang may mali dito. LTO nga pa 76. Parang may mali doon sa OR ng sasakyan. Kasi kung March ka nag-renew ng 2025, Papasok pa rin sa plan ng 2025. dapat 2026 ang next renewal, di ba? At para ma-verify yung papel daw dito. And next renewal niya July 2025 din. So parang Kung ano kasi, kung July ka pa, dapat may pa siya nag-renew pa para pumasok ng 2026. Nag-renew. Baka yung nirenew niya na ito pa yung 2025 lang. oh, edi expired nga siya. Yung tingin mo, pa-proceed kayo. Nakakalap ko yun kayo sir. Ano pa eh? March ba? Ha? Nasaan yung CR? Kasi paano naging minibus ang registration niya? Ayaw magbigay ng lisensya? May lisensya ka ba, kuya? Sige nga, pera po ng lisensya. Ito yung CR. Minibus talaga? Ano nyo na lang para siguradong ayusin yung papel? LTO na lang para technical impounding, baklas plaka. Tapos eh, paparin nyo. Hindi, i-settle nyo po sa LTO yan. Tapos yun yung i-verify bakit ganun na naging concern nyo. Kung sinasabi nyo, kaka-renew lang ng March. Kasi hindi pa talaga isang taon sa amin sir eh. Yun nga, so doon nyo na lang po i-check. Pero as of the moment, you're driving a vehicle that is not registered Pwede or naman expired minamanyo, registration. sir. Hindi ko naman yun sa the first place sir. Naka-obstruct sa sakyan. Naka-obstruct po kayo eh. Hindi naman tumakita na lang sir sa kalsada. Pwede mo gawa namin sir. Technical impounding po kayo ng ano, ng LTO. Kapangano ko lang sir, baka sa vulcanizing, alis din naman to. Yung reserve na sa ilalim na. Start mo nga muna. Start mo. Hindi kasi sir, nag-alis sir, nakaano siya, pero hindi nag-aano yung battery, balik-bahin yung battery. Hindi ako... Ay, paayos ka na sir. Problema nyo, bagsak yung likod eh. Kaya nyo ba i-series pa yan? Tingnan nyo muna. Sige, series. Kuya, madidisgrasya ka sa ginagawa mong yan. Huwag mo nang pagpilitan. Madidisgrasya kayo. At makakadisgrasya ka rin. Punta ko lang vulcanizing sir. Start mo muna. Kung mag-start. Paandali mo yung makina. Hindi nag-aano kasi nandito yung may motor. Mahirap makaano. Kuya, Magkano sana sir nag makinig ka muna saglit.
i-start mo. Hindi nga nag-ano sir. In short, stalled nga po. Stalled nga po yan, kuya. Ikaw na mismo Teka lang, kuya. Ikaw mismo nagsabi sa akin kanina hindi mo inaalis, tama? Lagi nakaparada lang to dito. Taga-rito lang kasi ako, sir. Taga rito ka lang. O tapos, asan ang authority nyo? Hindi mo mapapatakbo yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi nga pwedeng itulak. Binerify ko yung binabanggit mo, hindi daw kilala dyan. Hindi daw kilala eh. Meron po ng lisensya. Naka-obstruction po tayo. Wala pong loading-unloading area po dito, sir. Opo sir, karating ko lang po kasi Hindi pick po. up ko lang po. Kayo po yung nasa loob. Kaya hindi po maka-forward to. Kasi ito kanina, nandito sa nakaparada kanina pa. Kaya nga po. Kasi nga po bawal po dito. Kaya kayo nagkukumpulan kasi sunod-sunuran po kayo lahat. Kaya humahaba ang pilahan dito. Ito sir, pinaalis na po yan. Doon po ako kanina. Ngayon, bawal mag-pick up doon. Kaya pinapunta ko yung padayro dito para makagilid. Bawal din po kasi mag-pick up dito, sir. Kasi po ito, nakaharang ko. Makikita nyo. Sir, ayun po. Pabasa po. No loading, no unloading, no stopping. Kaya sabi nung babae, pumasok ka muna ng pag-ganon. Sige po, pahiram po ng lisensya. Pa-verify po muna. Yung mga motor na yan, pag walang driver, tikita nyo, itow natin yan. Pakitabi yung mga sasakyan. Kasi nung babae, pasok ako ng pag-ganon. Kasi siya nakaharang kanina pa. Yun nga po kasi bawal nga po talaga dito mag-pick and drop. Bawal po mag-load and unload. Sa likod po ang loading unloading. Matagal na po kayo nagpi-pick up dito, di ba? Kung ano naman kayo, pasok ako. Opo, may tamang sakayan po, sir, para hindi po kayo natitikitan. Sa likod po kayo magsakay at magbaba. Doon po ang tamang loading unloading. Kailan po ng lisensya? 4136, footbridge, bawal parkingan. Hindi ko alam kasi na So, ibig sabihin po, once ang license is suspended, dapat di kayo nagmamaneho. Kailan pa po ito suspended? Suspended po ang lisensya nyo hanggang February 13, 2026. Ibig sabihin, bawal po kayo magmaneho dapat. Okay sana, digital ID sa LTO portal. Tama po yan. Yun nga lang po, sir. Ayan po, suspended po ang lisensya. Technically, bawal po kayo magmaneho. Wala ba kayong ibang kasama? Oh, yun nga. So, nagmamaneho po kayo ng lisensyang suspendido. So, bawal po yun. May ORCR po kayong dala. Sir, bakit po suspended yung license? Well, apparently, based on the LTMS portal dashboard, meron siyang violation before, if I'm not mistaken, no, sa TPLEX. So apparently, hindi po siya nagbayad. Bawal siya magmaneho, suspended ang lisensya niya eh.